ngayong araw mga guys, nandito nga po pala tayo sa may One Arena Cainta para tunghayan at saksiyan itong napakagandang laban na to. At dito nyo nga lang pala mapapanood yung liga na yan sa MIGBL. Binangonan Red Cow nga po pala yung magkalaban dito versus Smash Basketball. At nandito nga din pala sila Idol Seller, kaya nagpapicture na nga dyan ang hari ng Panalay. Kaya panigurado ay magandang bakbakan talaga to, kaya kung wala kayong ginagawa ay samahan nyo muna kami dito sa aming trip. Let's go! So, ayun po dahil meron ng laro ngayong araw ang mga player ng Binangonan Lake Hound sa MIGBL at sa Cainta nga pala gaganapin yung laro nila, kaya umorder na nga sila sa atin ng 30 packs na mga food trip. At dahil okay na nga yung mga order nila ay dinala ko na nga din to sa may munisipyo dahil baka maiwan pa ako ng ban number 1, baka mag-book pa ako ng angkas nang wala sa oras. At pagkatapos ng mahaba akong paglalakbay ay nandito na nga din ako sa may munisipyo, nadala na natin dito yung kanilang mga order na mga food trip. Kaya umalis na nga din kami at sinundo na namin si Kuya Sean saka si Kuya Kurt. Grabe naman si Kuya Sean, ang taso, may kasama pang EA cake, sana all. Kaya umalis na nga din kami at nandito na kami sa lugar na nakakalito. Hindi mo alam kung dine-in ba o check-in. Dahil hindi na nga magkasya yung mga player sa sasakyan, kaya dito na lang ako sa likod para akong hinostage dyan na nilagay sa likod ng van. Pero okay lang, saglit lang naman yung biyahe. At nandito nga din pala si Bepe sa One Cainta. Present din siya dito. Akala ko kung nasa na si Bepe, bigla siyang lumulutang. At malapit na nga din magsimula to dahil umentrance na ang mga player nitong Binangonan Red Cow. Ayan talagang puro mga guwapings. At may nantitrip pa sa atin dito ng mga player ng Binangonan. Ayan may sinasabi sila pero hindi ko naman sila maintindihan. Kaya tinawag na nga din dito yung first 5 ng magkabila ang team para masimulan na nga ito napakagandang laban na to. At pagka-jump ball dito ng bola, outside kagad. Nasa Smash Basketball dito ang bola, tinira pero hindi pwede yun sa harapan ni McDaddy. Talagang tatapalin ka nun. Kay Antaso dumidiskarte, umikot, sabay iniwanan yung bantay niya para sa easy layup, sabay tinitigan pa. Oo, nagkabanggaan pa yung dalawa kong idol. Kaya nasa Smash Basketball ulit ang bola na kay Idol, biglang tinira sa 3 joints. Ilista mo na yun para kay Idol. Nasa Binangonan dito ang bola na kay McDaddy, binigay kay Sean Antaso sa gilid, walang pag-aalinlangan, biglang tumalon sa 3 points. Sabay nag-angas pa siya dito, kaya nawarningan sila ng ating referee ng technical kasi maangas daw siya. Warning number 13 on number 28. Zero Inez for number 19. At nagparamdam na nga din dito ang campus crush ng Barangay Ithan na si Vince Layson. At pinapahirapan sila ngayon dito ng depensa ng Smash Basketball na kay Antaso dito dire-diretso, sumabit lang yung bantay niya dun. Kung na-shoot yun, may pang my day ka na. Kaso lang babe time ang nangyari dahil nahatulan nga dyan si Sean Antaso ng disqualifying foul, kaya out of the playing court na kagad siya first quarter pa lang. Buti na lang talaga nandito si Kyrie Ashford, kakapasok pa lang nagpasayaw kagad siya dito. Saan ka punta? To the moon. Sayang yung ankle break na yun, hindi pumasok yung pasa, pero sabi niya paisa pa nga ako, tignan pa nga natin kung talagang gumagana ba, at gumagana na, talagang pinasayaw niya, sabay pinanis pa niya yung sumabay dun na malaki. Grabe na talaga yung mga galawan neto ni Kyrie Ashford, talagang iwan lahat ng mga bumabantay sa kanya. At hindi pa nga din tapos dyan si Kyrie Ashford, talaga nagpapakitang gila siya dito. Tumatakbo dito ang Binangonan, binigay kay Kyrie Ashford, talagang sinalsal pa bago ipasok yung tira. Kaya tuwan-tuwa sa kanya dyan si Daddy Ogie. Sabi ni Daddy, mamaya ka sa akin. Kaso lang nakabawi kagad dito ang Smash Basketball ng easy layup. At pinapahirapan na nga dyan ng Smash Basketball itong Binangonan sa depensa nila, kaya napatawag muna ng timeout dyan si Coach J Motovlog dahil kailangan daw niya ng magic bunot. At ito na nga na magic bunot niya, si Joseph Cerda, biglang tumira sa gilid, ilista mo na yun, at may natapilok pa dun. Ayun, sino ba yun? Sabay tumatakbo na naman dito ang Binangonan na kay Benedict, pero sabi ni Idol hindi pwede yun, at sinigawan pa siya pagkatapal. Kaya sabi dyan ni Benedict Bulante, ganun, maangas ka. At ayun, nilamon na nga din niya yung tumapal sa kanya na parang hamburger. At hindi pa nga tapos dyan, si Benedict Bulante talaga nagalit. At nakisali na nga din dyan si Andre Nicandro, nagbuhaya na, biglang tumira sa gilid, ilista mo na yun. At syempre hindi pwedeng walang highlights dyan si McDaddy, kaya kinuha niya na yung bola, at grabe namang sidestepping moves yun, talagang patay yung cameraman na iwanan. May mga tinatago ka palang ganong moves McDaddy. Kaya nakuha na ni Don Amo, binigay kay Captain Didik sa gilid, ilista mo na din yun, talaga
talagang maganda ang gising dito ng binangonan Red Cow. Kaya nakisali na naman dyan ang campus crush ng Barangay Itan, dire-diretso na parang walang kakampi. Kaya na kay Ashford dito tumatakbo at nakita pa niya yung kakampi niya na yun, saktong-sakto yung pasa. Kaya nasa smash basketball dito kaso lang naagawan siya ni Kyrie Ashford, dire-diretso sa basket, may kasama pang foul and one. Talagang napakaganda ng pinapakita ngayon dito ni Kyrie Ashford, talagang binabalagbag niya na yung kainta. Kaso lang wala silang box out kaya nakaputback si Idol para sa easy 2 points. At wala din silang depensa kaya natirahan pa sila dyan ni Idol ng isa pang 3 points. Ilista mo na yun. Kaya nasa binangonan na dito ang bola na kay Layson, binigay kay Kurt Au para sa isang pull-up jumper. At dito na nangyari ang isang pangyayari na hindi inaasahan. Buti na lang walang masamang nangyari kay Don Amo. Kaya sa mga players dyan, ingat-ingat po kayo pagtalon. Saka saluhin nyo din yung mga kalaban nyo para walang masamang mangyari. Kaya mahirap din sobrang taas tumalon dahil sa mga ganung pangyayari na hindi inaasahan. Kaya ako hindi na ako masyado nagtatatalon pagka naglalaro ako ng basketball. Muntik na din kasi ako masahod dati. Tumalon din ako ng ganung kataas tapos tumama yung tuhod ko sa may board. Kaya simula nun hindi na ako tumatalon ng mataas. Kaya nasa binangonan dito ang bola na kay Captain Didik, tumatawag ng play pero yung play pala ay para sa sarili niya. Biglang tinira sa 3 points. Ilista mo na yun. At teka lang, ako na napapagod na ako magsasalita dito mag-isa. Napapangal na yung pangako kakasalita. Ako na muna, pahinga muna sa voice over. At grabe yung ginawa dito ng dalawa kong idol. Talagang tumingin pa sa side mirror. Grabing pasa naman yun. At dinagdagan pa nga dito ni McDaddy yung kalamangan nila at nagpakawala pa nga siya dyan ng isang pull-up jumper. Kaya na kay Kyrie Ashford, binigay kay Captain Didik sa gilid. Matik na, sure ball talaga yung mga 3 points niya ni Captain Didik. Para nagsushooting lang sa World of Fun. Kaso na nabawian kagad sila dito ni Idol. May kasama pang foul and one. Pero kukunti na lang yung oras at malaki pa yung kalamangan dito ni Sean Antaso. Ayan o, nakakalamang na siya. At 29 seconds na lang natitira sa oras. Nakagawa pa ng play dito yung dalawa kong idol na si McDaddy saka si Captain Didik. At mukhang dito na nga nagtatapos itong napakagandang laban na to. Malakas din yung kalaban ng binangonan na ba? Smash basketball na botas yan. Mga player din ng MPBL. Kaya congrats sa magkabilaan team sa napakagandang laban na pinakita nyo. At syempre congrats din sa binangonan Red Cow. Kahit underdog lang yung team nila dito sa liga ng MIGBL ay talagang lumalaban sila ng buong puso. Kailangan lang talaga palagi ay gamitan ng depensang aso para kayo ay manalo. Sipag lang talaga magpapanalo sa inyo dito dahil tignan nyo naman yung mga kalaban nyo kanina, banlalaki, tapos yung mga player ng binangonan onti lang yung matangkad. At nakita ko pa dyan yung hari ng panalay saka si Idol Seller. At talagang bandami nagpapapicture dyan kay Bea Defense. Kasi sila nga pala yung maglalaro dyan pagkatapos nitong laro ng binangonan na Red Cow. Kaya pagkatapos nung laro nila ay binigay ko na nga din sa kanila itong mga in-order nila na mga food trip para makakain na muna sila dahil baka pagod sila makipagbardago lang kanina. Kaya yun lang mga guys, maraming salamat nga po pala sa walang sawang pagsuporta at sa palaging panonood. I-follow nyo na si Ninin Vlogs para sa mga susunod pang vlogs. Mag-ingat po kayo palagi. Bye bye yo!